minsan nag-iisip ako mag-resign eh. Naipahayag ko na rin ko kay Tito Sen na Nag-iisip daw siya mag-resign. Tangin, hindi mag-resign ka, wala ka namang isip eh. Nag-iisip ka pa. Mag-resign ka na lang. Sino tinatakot mo? Gago baka sabi ko sa'yo, pag nag-resign ka, baka magpalitsyon ako ng 10, ipapakain ko lang sa mga tricycle driver sa labas eh. Tangin, salute ka eh. Nagpa-importante ka pa. Importante yan, baklang-bakla ah. Iisip ko na nga mag-resign eh. Galit na galit kayo nung umiiyak si Cayetano. Dahil wala man lang nangamusta sa kanya, ito naman, iniisip ko na mag-resign. Gago, kahit mawala ka sa Senado, walang mangyayari. Baka nga umunlad pa Pilipinas kung mawala kayo, mga demonyo kayo dyan eh. parang plano ko na mag-resign na lang as senator eh. Dahil sa nangyayari. Mag-resign ka na, dahil pa sinasabi. You're left with very imperfect choices kasi ang dami sa membro ng Senado ngayon may mga kaso ranging from crimes against humanity to plunder to market manipulation. Lahat yun ha, plunder, market manipulation, crime against humanity, lahat yun nasa majority. Di naman halata, no? Di naman halata na ang lilinis, putang ina, parang kapitapitanan yung mga nasa minority, no? Lacson, Tito Soto. Tapos si Rapi Tulfo na yung anak gastador. Yung anak niya ang pinakamalaking nakuhang flood control project sa distrito niya na hindi naman binabaha. Si Erwin Tulfo na kaya hindi na-confirm as DSW Secretary dahil hindi Pilipino, dinaya ang bansang Amerika gumamit ng nasumweldo sa military ng Amerika. Tapos biglang naging senador. Utang ina, lahat sila mga tawag dito, mga utak kriminal eh. Tapos pucha si Lacson na itong Lacson na ito na suspect sa pagpatay kay Dacer Corbito, di ba? Kaya nga nagtaguyan ng 1 taon mahigit eh dahil may warrant of arrest sa murder eh. Ang lilinis nila si Risa Ontiveros na meron daw kinulimbat daw sa PhilHealth, di pa na isosoli, di pa na ipapaliwanag. Tapos nagbabayad pa ng mga testigo di umano si alias Rene, yung sa mga testigo sa Parmali, yung testigo dun sa yung kinidnap na bata, mga testigo. May nagkakaso ng witness tampering. Meron pang kinasong kidnapping. Ang lilinis, Tapos yung kabila dahil lang masama ang loob nila, putyangin na, inactivate na naman nila, weaponize na naman yung mga ahensya ng gobyerno. Lahat may kaso, putyang galing. So how can you save the institution, masama talaga Senator? ang tingin. We never imagined this situation, na dati, kami yung check and balance, kami yung big brother eh. Paano kayo naging check and balance dati? Paano nangyari yun? Flood control flood control scandal. Meron kang investigasyon. Tapos sangkot yung mga congressman. Sangkot si Martin Romualdez. Ni hindi mo ipinatawag. Sangkot yung mga nasa gabinete, ni hindi mo pinatawag. Meron nang gustong maglabas ng kanilang mga saloobin, ng kanilang mga ebidensya, hindi mo pinatawag. Paano ka naging check and balance? Actually, nung panahon ninyo, parang naging isa nga ang Senado at saka Kongreso eh. Parang naging isang bahay kayo eh, hindi kayo magkahiwalay eh. Paano mo sinasabi? Kabaligtaran din talaga itong mga kabaligtaran din talaga itong mga pro-administration na mga senador natin. Napaka-sinungaling. Check and balance, kami yung taga-balance, kami yung taga-check sa House. Pero ngayon, ang sitwasyon na iba, mas mataas yung pananaw, ang patingin ng tao sa House of Representatives kaysa sa Senado. Mas mataas talaga ang tingin ngayon sa mga taga-Congress. Bakit? Ang laki nung nakuha nilang pera eh. Limpak-limpak, mali-maliit ang pera yung nakuha nila. Talagang mataas ang nakuha at ang tingin nila. At tingin ng tao sa kanila. Pero paano mo masasabi na mataas ang tingin ng tao sa Kongreso? Nakita nyo ba dyan sa labas ng Senado kung gaano karami yung mga nagmumura sa inyo na mga Pilipino? Naging mataas ang tingin sa Kongreso ng mga tao Putsang ina, sino lang ba yung mga nagsasalita sa Kongreso? Puros man mga komunista yan. Puros man mga makakaliwa tsaka mga aktivista yan. Paano tataas ang tingin ng mga tao dyan? Yung mga matitinong congressman naman dyan, puros mga nakatahimik lang. Activated naman yung mga makabayan block na sila lang naman yung lagi nagpapa-interview at kumikilos dyan sa Kongreso. Paano mo sasabihin? Alam mo, gusto nyo ba magkaroon ng Senado na ganitong mga leader ng Senado na mababa ang tingin masyado sa mga sarili? Kakalungkot ito at talagang hindi
Alam mo, there were times, no? Minsan nag-iisip ako mag-resign eh. Resign ka na. Huwag mo nang isipin, Ping Lacson. Huwag ka na Ano kami, syota mo? Magpapaalam ka pa? Huwag na, lumayas ka, wala maghahanap sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, Ping Lacson, mag-resign ka. Pagkatapos mo mag-resign, kumain kang tae. Kumain ka ng hilaw na bubule. O kumain ka ng ginisang paniki kung gusto mo. O uminom ka ng Cytotec para makunang ka. Kumain ka lason. Bumili ka ng lubid. Itali mo sa puno ng mangga tapos maglambitin ka. Wala kaming pakialam, Ping. Maniwala ka. Wala kaming pakialam. Hindi ka namin hahanapin. O kahit mawala ka sa mundo, hindi ka namin hahanapin, Ping. Naipahayag ko na rin ko kay Tito Sen na parang plano ko na mag-resign na lang as senator eh. Dahil sa nangyayari. Sabi niya sa akin, wag naman. Pero Huwag naman, mawala yung syota niya. there are times na naisip ko yan eh. Na what for? Kasi batikos kabila, parang putik na yung Senado na para bang nasa na yung redeeming value namin. Wala kayong value, Ping. Ikaw, si Tito Soto, wala kayong value. Kasi sa totoo lang, mataas man ang tingin namin sa inyo dati. Tito Soto, mataas ang tingin. Binoto ko ba yan? Binoto ko rin niya kahit minsan eh. Ikaw, actually, Ping, kung hindi lang kay Isko Moreno noong 2022, ikaw yung pipiliin ko eh. Kung wala si Isko, hindi ko pipiliin si Bongbong eh. Hindi ko pipiliin si Lenny lalo. Ikaw sana yung pipiliin ko over Manny Pacquiao eh. Oo, sa totoo lang mataas ang tingin namin sa'yo. Akala nga namin makakatulong ka sa sa laban namin dito sa mga magnanakaw sa Pilipinas eh. Pero hindi pala eh. Turned out, balimbing ka rin pala eh. Balimping ka pala eh, balimping. Oo, so okay na, Ping, wag ka nang wag ka nang magdala ng mga damit mo, umalis ka na lang kagad. Sunugin na lang yung mga damit mo, okay na yan, baka makahawa ka pa. But then when we discuss among ourselves, kaming labing isa, nakita namin na mayroong pag-asa na maibangon muli yung integridad, yung reputasyon, yung dignidad. Ang ina, superhero yarn. Nawala lang sa kanila yung yung leadership sa Senado. Putang inang yan, parang naglulupasay naman kayo masyado. Masyado naman kayong sakit na hindi na kayo makapangyarihan dyan sa Senado. Masyado namang iyakin yung mga baklang-bakla naman yung mga itatayo namin, kaya pa naming ibangon. Putang ina, hindi naman natumba eh. Napalitan lang yung leadership eh. Putang ina, buhay na buhay pa naman yung Senado. Kompleto pa naman kayo, nawala lang naman si Bato. Anong iniiyak mo? Gagana pa rin naman yung Senado kahit na nasa minority kayo. Masyado nyo naman pinapahalata na gutom kayo sa kapangyarihan eh. Masyado nyo naman pinapahalata na na masisermonan kayo ng mga amo ninyo bakit na pakawalan ninyo yung kapangyarihan eh. Kunin nyo na lang ulit kung gusto ninyo. Kunin nyo na lang ulit, wala naman kami pakialam kahit kayo eh. Yung mag-handle ng impeachment ni Inday Sara, hindi naman kayo makakakuha ng 16 na boto eh. Yun na naman importante eh. O kung halimbawa mag-constitutional assembly, nilabas na ni Aimee, so na-preempt na. O pag ginawa nyo, di nagalit ang mga militar, nagalit ang taong bayan. Dahil tinatarantado nyo yung konstitusyon. Ng Senado. At kailangan lang sa amin, mag-self-reflect kami at talagang isa na lang yung direksyon namin. Pagbutihin namin yung ginagawa namin para sa Ngayon nyo lang naisip yan? Sa tagal nyong senador, ngayon nyo lang naisip na pagbutihin yung mga ginagawa ninyo. So, ibig sabihin, nung nasa majority kayo, hindi nyo pinagbubutihan yung ginagawa nyo. Oroy. Nabibisto si Ping Lacson, wala nang masabi eh. bubuti na lamang ng ating mga kababayan. Yung trabaho namin bilang mga senador, gawin namin ng maayos at proper. O ano naman? Dapat nyo naman talagang gawin yan. Hindi nyo naman na kailangan naman na pangalandakan sa taong bayan yan. Trabaho nyo naman na gawin talaga yan. Anak ng tinapay. Yan ang panatero, walang inuurungan.